Alam nyo, minsan yung mga pinakamalalaking gulo sa politika, nagsisimula sa mga bagay na akala mo ay simple lang. Ang kwento natin ngayon, nagsimula lang yan sa isang simpleng di pagkakaunawaan sa schedule ng hearing. Pero grabe, humantong pala ito sa isang matinding banggaan na nagpayanig sa buong Senado. At ito yung mga salitang, parang nagsindi ng mitya. Isang prangkang babala mula sa isang veteranong senador na naging hudyat ng isang napakadramatikong sagupaan sa loob mismo ng Senado ng Pilipinas. So, paano ba tayo napunta rito? Hatiin natin yung kwento sa 4 na bahagi para mas maintindihan natin. Unahin natin yung mismong pinagmulan ng apoy, yung away sa hearing. Okay, game. Pasok tayo sa unang bahagi. Dito nagsimula ang lahat. Isang simpleng request lang sana tungkol sa schedule na biglang naging isang mainit at pampublikong akusasyon. Ayan, ito yung naging pahayag ni Senator Marcoleta sa TV program niya. Ang dating parang sinasabi niya na pinipigilan siya ng mga kasama niya na ayaw siyang pag-investigahin. Siyempre, hindi nagpatumpik-tumpik si Senator Lacson. Sumagot siya agad at nilinaw niya, teka, hindi to personal, logistics lang to tungkol lang sa schedule. So, para maging malinaw, ito yung dalawang panig, diba? Sa isang banda, si Senator Marcoleta, ang pakiramdam niya, sinasabotahe siya. May balakid daw. Sa kabilang banda naman, si Senator Lacson, ang punto niya simple lang. May dalawang importanteng hearing, yung Blue Ribbon Probe at yung National Budget Briefing na nagkataon lang na nagsabay. Ganun lang daw kasimple. Pero teka, bakit ba naging ganito kalaking issue ang isang simpleng hearing? Well, dito na tayo papasok sa ikalawang bahagi. Kasi malalaman natin na hindi lang ito tungkol sa schedule. Ang totoong nakataya rito ay bilyon-bilyong peso. Mahalagang maintindihan natin to. Yung Blue Ribbon Committee, hindi yan basta-bastang komite. Ito yung parang pinakamatinding investigative arm ng Senado. Sila yung humahabol sa mga malalaking kaso ng korupsyon. Kaya kung sinong may hawak nito, hawak niya ang isang napakalakas na sandata. At ito yung numerong nasa sentro ng investigasyon, 1.1 billion pesos. At take note, ito yung halaga ng unprogrammed appropriations na isiningit daw sa mga flood control project. Sa isang probinsya pa lang yan ha, sa Oriental Mindoro pa lang yan. At ano ba yung mga tinitingnan sa investigasyon? Grabe! May mga aligasyon ng ghost projects, yung mga proyektong wala naman pero binayaran, mga proyektong substandard o yung mga classic na pork barrel insertions, at syempre, yung pinaghihinalaang sabwaan sa pagitan ng mga mambabatas at contractors para makakuha ng komisyon. Alam nyo, ganong kalala yung sitwasyon na mismong ilang senador tulad ni Erwin Tulfo nagsabi na, teka, baka kailangan na ng isang independent body para dito. Kasi ang takot nila, dahil sa tinatawag na interparliamentary courtesy, yung pakikisama sa kapwa mambabatas, baka walang mangyari. Mahirap daw kasing iimbestigahan ang sarili mong kasamahan, di ba? At dito, biglang nag-iba ang hip ng hangin. Kasi yung akala nating simpleng bangyayan lang, paunang yugyug palang pala yan. Ang kasunod, isang malaking lindol na babago sa buong liderato ng Senado. Tingnan niyo kung gaano kabilis nangyari ang lahat. Sa loob lang ng ilang linggo, nagsimula sa akusasyon ni Marcoleta sa TV, sumagot si Lacson, tapos bigla na lang pagdating ng September 8, boom! Napatalsik si Senate President Escudero. May bago ng Senate President, si Senator Soto, at hulaan niyo kung sino ang bagong chairman ng Blue Ribbon? Si Senator Lacson na mismo. Ang bilis ng mga pangyayari. So ano raw ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit natanggal si Senator Escudero? Sabi ng mga source, isang malaking pagkakamali daw yung pagbibigay niya ng napaka-powerful na Blue Ribbon Committee kay Senator Marcoleta. Parang ang sinasabi ng ibang senador, bakit mo ibibigay ang pinakamatalas na sandata ng Senado sa isang taong nagdudulot ng gulo at hindi gumagalang sa proseso? Kaya ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng pagbabagong to? Dito na tayo sa ika-4 at huling bahagi. Ito ay isang kwento tungkol sa banggaan ng dalawang magkaibang estilo ng politika at paggamit ng kapangyarihan. At dito talaga kitang-kita yung pagkakaiba. Sa isang banda, yung estilo ni Marcoleta na inilarawan bilang
Ispektakulo. Parang TV host daw, mahilig sa grandstanding at mga pasaring. Samantalang sa kabila, yung estilo ni Lacson na sustansya naman daw. Isang tunay na investigador, direkta, walang takot at nagtatrabaho ayon sa proseso, kasamang mga kapwa-senador niya. So ano ang naging resulta ng lahat ng ito? Well, malaki ang pagbabago. Una, si Senator Soto ang bagong Senate President. Pangalawa, si Senator Lacson na ang may hawak ng blue ribbon. Pangatlo, si Senator Marcoleta wala na sa majority. At ang mga tinatawag na Duterte Senators nasa minority na rin. Talagang nabalasa yung buong political map ng Senado. At hindi lang yan, dahil sa pagbabagong ito, may isang issue na biglang nabuhay ulit, yung dating naka-archive na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil nagbago ang mga pwesto, biglang naging posible na ulit itong pag-usapan. Kaya, ito ang tanong na naiiwan sa ating lahat. Ngayong iba na ang may hawak ng maso, iba na ang mga nakaupo sa mga komite. Magkakaroon na ba ng tunay na pananagutan? Malalaman ba natin sa wakas kung saan talaga napunta ang bilyon-bilyong pesong pondo na para sana sa mga nasalanta ng baha? Yan ang tanong na kailangan nating abangan ang sagot.